Shout out mga kakabsat. Ito, bisitahin nga natin si Attorney Claire. Di na natin nabibisita si Attorney Claire mga kakabsat. Ano ba dito? Senator Cheese, tumulong pala na makita ang mangyaman ni... Oh, really? Talaga? Sige ka, pakinggan natin to. Hindi ko alam to Food Panda, we're on a mission to make life delicious. O dito sabi ni Attorney Claire So, Senate President Cheese Escudero nakatulong sa pagbubukas ng yaman ni Sara Duterte. Ay, lako, kasalanan pala ni Cheese. Diyos ko po. O, sige, tingnan natin. Pass forward. Para matapos ka agad. Cedric. Okay, and Steve Zings Tito, no? Na kahit nga bukas di ba? So, umalma ba siya? Anong pananaw niya? Articles of impeachment from the House of Representatives. Wait lang. President Sara Duterte. Soto says for him, forthwith means the day after the upper chamber receives the articles of impeachment from the House of Representatives. Soto also confirmed the potential impeachment trial against Vice President Duterte was among those discussed in a closed-door meeting among senators Thursday to discuss the Senate's... For SP Soto, ang nakita ko na sagot niya is, ang forthwith immediately. Wala nang sa kanya. Diba? Agenda for May. Well, pinag-usapan na namin yung mga possibilities. Kasi if we ever do receive the article of impeachment, then we discuss the preparations that we need to do. Ganun. So, member naman ng minority present, so he is asked to relate to the other members of the minority suggestions. But again, all these suggestions and preparations and possibilities of timing is depending on whether the articles of impeachment reach Senate. That's number one. Meanwhile, Soto and his deputy, Senator Panfilo Lacson, believe Duterte's impeachment trial could continue even during the adjournment of the first regular session of the 20th Congress. We can extend, depende sa Senate. Just to convene, we can extend. The impeachment court can extend. The Not the Senate. Hintayin muna natin yung articles of impeachment if they pass it and they will transmit. Then we discuss everything else. Okay, mga clear? Teka lang ha. House lawmakers are confident there will be enough votes from the lower chamber. Punta natin to kasi para meron tayong konteksto ha. Okay? Para maliwanag. Ito tayo sa briefer. Ito tayo. Diba ha? Okay. The SC, dito na tayo para mas mabilis. Clarify the term forthwith in Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the Constitution means within a reasonable time, which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case. This allows the Senate to make the necessary preparations to convene as an impeachment court. Ngayon, mga kapatid, nakita niyo naman, di ba? Kumbaga, ito ay nasa discretion within the reasonable time, which may be longer or shorter. Depende sa kung ano ang tinatawag ng pagkakataon. Yun. So, sinasabi ngayon dito, nagtagumpay daw sila Senator Cheese Escudero. Diba? Na reasonable time yung ginawa nila. Pero, mga ka-clear, February yun final. Feb. So, yung ginawa ba talaga nila reasonable time? Diba? Yung iba nagbakasyon, yung iba petiks-petiks. Diba? Nagkanya-kanya. Nangampan niya, mga ka-clear. So, matatawag ba nating reasonable time yon? Diba? So, ang impeachment kasi, hindi siya ordinaryong case. Na kapag nakabakasyon ka, pwede ka pa muna mag-golf at pababayaan mo yung impeachment proceedings. So, maliwanag dito, mga ka-clear, na pag sinabing reasonable time, hindi pwedeng longer or shorter. So, pwedeng shorter, di ba? Pwedeng shorter. So, ang mangyayari dito, sa decision ka din sa Supreme Court, mga ka-clear, parang bahala kayo. Di ba? Bahala kayo. Pero kakaiba. Kakaiba sa naging decision nila patungkol sa rules dito sa House of Representatives. Na dapat ito gawin, dapat yung verified complaint, dapat nandiyan dyan, dapat maipakita yung mga evidence, dapat existing yung evidence para matuloy ang impeachment proceedings. Kakaiba. Kung yung dating issue sa House ay medyo naging stricto ang Supreme Court, sa rules mismo ng House, na hindi rules ng Supreme Court, hinikpitan, nagdagdag sa rules ng House, pero dito, mga ka-clear, so lang yung decision.
Di ba? So, anong sabi ngayon, mga kakli, nitong si Senator Lacson, di ba? Hindi naman sila papa-apekto dito. Kung ano sa tingin nila yung tama, yun ang susundin nila. Ay, wait. Okay? Eto. Yan. So, mukhang hindi nila gagawin yung ginawa ni Senator Cheese. Ang interpretation ng aming Senate President, Tito Soto, sa salitang forthwith, immediately. So, yun ang mangyayari sa Senado. Diba? Yun, immediately. Hindi pwedeng pahabaan, diba? At taking sweet time, hindi pwede. Diba? Hindi tatagal na isang linggo, siguro hindi tatagal na ilang araw. Basta forthwith, ang kanyang maliwanag yung kanyang sinabi. Agad-agad, i-constitute niya yung Senado bilang impeachment court at magte-take kami ng oath. So possible May 12, sir? Mag-convene? Yeah, possible. Basta yung depende sa circumstances. No? Pero kung si Senate President na susundin, gusto niya agad-agad makonvene. Opo. Sir, so walang epekto sa Senate yung desisyon ng Supreme Court saying na ang definition ng salitang forthwith is within a reasonable amount of time, not necessarily immediately? Yes, tama yun. Pero sa interpretation nga ni Senate President, ang forthwith is immediately. Yun ang simpleng meaning ng forthwith. So, di ba, mga kakli, decision pa dyan ng Supreme Court, hindi nag-decision dyan ng Supreme Court, sa paniniwala ni Senator Tito Soto, ni SP Tito Soto, ang forthwith immediately. Hindi nila susundin yung style ni Senator Cheese Escudero at the time. Di ba? Na ang daming dahilan. Di ba? Alam mo mga kakli, ito lang sana, no? At that time, well, sige, isipin natin. Hindi kaya ito naging dahilan? Hindi ba ito yung nakatadhana? Ito mga kakli, isipin natin. Hindi ba siya nakatadhana para maipakita sa publiko yung yaman di umano ni VP Sara? Kasi, tandaan natin hindi ito na ilabas sa House. Kasi, ang ginawa nila ay ang rules nila. Na pagka meron 3/4 na pumirma, diretso na sa Senado. At yun yung ginawa nila. So, wala tayong kaalam-alam, pati doon sa ibang mga ebidensya, hindi siya napalawig. Di ba? Pero nung nagkaroon ng decision kasi yung Supreme Court, di ba sabi, kailangan yung existence ng ebidensya ay mapakita o di pinakita through this hearing sa Committee on Justice na hindi nangyari dati. Kaya nga taka-taka si Congressman Paulo Marcoleta na bakit ngayon lang nangyari. Kasi may bagong decision ang Supreme Court. Naghigpit Give her due process. Di ba? So, mga kakli, kung i-analisa natin kung nangyari ang impeachment sa panahon ni Cheese Escudero, baka dun pa lang, ma-technical, i-dismiss, diba? Ma-dismiss, nang hindi na nabubuksan ang katotohanan. Hindi ba tadhana ang nangyari? Hindi ba parang nakatulong pa ngayon ang desisyon ng Supreme Court? Ang desisyon ni Supreme Court Justice Leonen na binabatikos ng lahat dahil bakit ito, bakit ganyan, matakialam, judicial overreach. Pero, hindi kaya talaga natadhana iyon para ano mang mangyari sa Senado dahil maraming kakampi si VP Sara doon at maraming mukhang magtatakip ng katotohanan sa Senado ay hindi na makikita ng taong bayan kung gaano kayaman si VP Sara at ang kanyang asawa. Diba? Mukhang tinadhana yung forthwith. Diba? Parang nakatulong pa. Parang nakatulong pa si Senator Cheese Escudero na hindi talaga tumadinig para mabuksan ang ibang mga ebidensya dito sa House. Hindi ba mga kapatid? So yun yung nakita natin. Kasi sabi nga natin, mukhang nakaganda pa dahil mas pinag-igihan pa dapat yung pagbibigay ng due process at yun nga, mas nabulatla. Kasi kung yung mga dating composition ng Senado noon, ba? Mukhang dismiss agad ang impeachment at wala nang nabuksan. Dahil alam natin, yun ang plano ng ibang mga DDS na nasa Senado. Di ba? Sabi niya, short-term goals lost against long-term goals. Di naisip ng SC na magbabackfire yung ruling nila. Di natin alam. Baka naman, mas gusto talaga nila makita na agad. Di ba? Hindi natin alam Sabi nga, parang tinadhana Di ba? Hindi natin alam kung magbabackfire ito. Kung may plano man, hindi ko alam kung may plano man ang DDS noon. Kasi tuwan-tuwa sila Doon pa lang sa hindi na to nakarating talaga sa hearing dahil doon pa lang pinag-uusapan nila. We have to give chance to the decision of the Supreme Court. Baka doon sa mga DDS na ayaw nilang pabuksan. Di ba? Para ma-dismiss.
baka nag-backfire sa kanila yung kanilang plano. Kasi mas nabuksan eh. Di ba? Di ba, Hapusay? Mas nabuksan ang mga ebidensya at yung iba naliwanagan. O, tandaan natin mga kli, di ba? Unanimous yung bumoto sa House, 53. Kasi maliwanag yung ebidensya. Ang bulag na doon, although di naman member ang nagpipilit lang naman doon, mga kaklir, na wag makita tong ebidensya to. Ang nakikita ko, yung tatlong sikat eh. Yung tatlong sikat sa Senado. Na wala naman daw mararating yan. Di ba? Walang mararating yan, di na yan naabot sa Senado. Ang tanong, di ba? Di ba, mababatas kayo? Di ba, for good governance kayo? Bakit nyo hinahad? Kilala niyo mga kakabsat kung sino yung tatlong sikat na tinutukoy ni attorney? Ay, kilala ni maestro yan. Diyos ko po, bistado. Langan ang mga issues na ito na siya magpapaliwanag kung totoo bang may ninakaw siya o wala. Di ba? Tapos, ang dami-daming abogado, humaharang. Dami-daming abogado, nagba-vlog. Elican del Na never Carmen. natin nakitang pinintasan si VP Sara. Good morning, Elican. Pero sabi nila, wala silang, ang advokasya daw nila ay para sa katotohanan. Eh, di natin nakikita sa advokasya ng ibang mga lawyers eh. Attorney Claire, ang reasonable time po ay depende kung DDS. Oh, pwede. No? Kung DDS, ang Senate President Gani Cheese can delay. Pero pag Senate President is gaya ni Senator Soto, immediately. Kaya ba ganun ang naging desisyon? Well, Pwede. tingin ko sa desisyon ng Supreme Court, baka play safe sila sa word na reasonable time. Pero mas safe yung immediately eh. Diba? Yung immediately pa rin naman kasi talaga magdedepende pa rin sa sitwasyon, mga kaklin. Pero mas tama na madinig na immediately. Hindi yung hindi yung depende. Pwedeng mahaba, pwedeng maiksi. Diba? Yun mga kaklin. Well, anyway, maiksi lang naman tong topic natin to. Gusto ko na ipakita kung ano ba ang nais, no? Ng Senado sa pamumuno itong si SP Soto. At hindi nga nila susundin yung style ni Senator Chis Escudero. Opo. And do you agree with that, sir? Yes, para wala nang problema. Kasi pag nag-constitute, hindi naman ibig sabihin kinabukasan magka-trial eh. Kasi may proseso pa yan eh. Kapag nag-constitute, siyempre mag-take oath, pagkatapos papadala ng summons yung respondent, 10 days yun, pagkatapos noon siyempre magre-reply yung prosecution, meron ganon. Pagkatapos noon, meron pa tinatawag na preliminary conference. Nang sa ganon, maayos yung takbo ng trial, mag-stipulate, magkakaroon ng stipulation yung magkabilang panig na nakapagitna yung impeachment court, yung hindi natin sali Senator Judges, pwedeng si Senate President, yung kanyang legal advisor, ang mag-stipulate. Nang sa ganon, magkaroon na ng pag-uusap, ano ba yung pwedeng talakayin sa trial. Mga kalitinan nyo kahit sabihin ni Chis Escudero na parang sila yung nagwagi dito sa decision ng Supreme Court. Di ba? Reasonable time. Pero, itong umanong pagwawagi ni Chis Escudero, hindi naman yun yung susundin nila Senator Tito Soto eh. Immediately pa rin. Di ba? So, sino nanalo dito? Parang walang nanalo dito. Di ba? Yung immediately pa rin. Sa ngayon dahil nga sabi natin, hindi maka-VP Sara ito. Di ba? Pero kung maka-VP Sara ito, Ivan Feril, mukhang pahabaan ng reasonable time dito. Di ba mga clear? Well, anyway yan lang. Basahin ko na lang muna yung ating mga okay, sabi ni Ronaldo Pumarin, PRO sa SC at grupong DDS sa Senado ang huling barahan ni Sara Lostay. Pero yun na nga, di ba Ronaldo, hindi naman yung dinay lahat ng lumabas na ito. Roberto Tigas, di ba? Good morning po. Ayan, morning sa kayo. Nga, good morning na pala, 12:14 na. Omni Oji, di ba? Oh, stress, mga clear, ang confirmed ang travel authority, May 2 to May 15 Nasa na kaya? Pinaalam ba ng OVP kung lumarga ba siya? Roberto Ortigas, nag-declare ba? Nagsalita ba sa OVP? Hindi ko pa napansin kung nag-travel na si VP Sara, kung pinaalam nila sa taong bayan. So, checkin na lang natin. Sige, tingnan natin mga kapatid. Kasi may plenary na sa sa Lunes. Di ba? Yun ba yung iniwasan niya? Tingnan natin kung meron mga kapatid. Wala pa rin. So far ito mga kapatid. Tingnan natin. Facebook ng OVP. So, anong dati niya? Okay, tingnan natin. Iba to. Okay? Dito tayo. Monday, wala rin. Yan, ito lang. Ito pindati. May iwan pa rin. Wala na, mga clear. So far, walang binanggit kung siya ay lumarga na. Wala. So far. Tignan lang natin kung magpapa-interview na lang. Doon natin malalaman.
Kasi sabi ko yung Bangkok, hindi niyo yung pinaalam eh. Kaya lang, meron mga nagpicture with her, di ba? May nagpa-picture eh. But anyway, maraming salamat. Ronnie Oquendo sa yung sticker, di ba? Maraming salamat din. And Tangerine, sabi niya, Senate President Tito's loyalty is hopefully not to any political party but to the Constitution, conscience, and God, unlike moldy and smelly cheese. Yan ang sabi ni Tangerine. Thank you so much mga Chris. So paano? Maraming salamat ha. Okay. Alam ko, antok na tayong lahat. Pero sorry. Salamat, attorney. Ayan, grabe, no? So, yun na nga mga kapsat, no? Mukhang nakatulong pa itong ginawa ni Chis Escudero noon na maisiwalat yung mga nakita nating mga pinakita ng Amlak tsaka Salin, mga abs. Kaya Diyos ko, Lord Rudy, ako po, bilang ng araw ninyo. Diyos ko po. Kan pa tayo. Last topic tayo.